Napakabuti ng ating Panginoon at siya ay tapat sa ating lahat. Sa umagang ito ay tayo ay magsimula sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin. At sa umaga po ito ay ipapanalangin po natin ang dalawang mga leader ng simbahan at ganun din ang kanilang mga nasasakupan. Ipapanalangin po natin si D.S. Albert Hung, ang District Superintendent ng Los Angeles District. At gayon din naman ay ipapanalangin po natin si Reverend Jordan Escuza, ang Senior Pastor ng Taytay First Church of the Nazarene at maging ang TFCN. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay sama-samang manalangin.
We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling akandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha, tanshinodu ipchete. Mitiang kansi. Imwe люди святости. Tunatenda moyam sene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди с миссией. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit postad ulchete kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla haso ko kyang mafamil na rendi. I forso kyang ni onronghen. Tomorrow ha, 용지도 ipchete. Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit imnitete. Imwe yidime. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Magandang umaga po sa bawat isa, isang mapagpalang bagong taon. Happy New Year po sa atin lahat. Maaari niyo po bang harapin o kalabitin po ang inyong katabi at batiin po sila ng mapagpalang bagong taon. Amen. Our God is great, our God is gracious, at nararapat po na papurihan natin siya. Itaas ang kanyang banal na pangalan at mag-awitan po sa umaga na ito na unang taon ng taong 2025. Kaya tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating call to worship. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Purihin si Yahweh sa inyong awitan ninyong bayang hinirang. Siya ay pasalamatan ninyong banal ang inyong pagtangalan. Morning po sa ating lahat. Amen. Happy New Year. Tayo manalangin, salamat o Diyos sa nakaraang taon, sa iyong biyaya, sa iyong kapatawaran, sa iyong kaawaan, Panginoon, sa iyong katapatan o Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa pagkatawag mo sa amin, Panginoon, bilang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, pagkat lagi-lagi sa iyong trono, Panginoon, sa kalangitan, ikaw ay nananalangin, pinapanalangin lahat ng sa iyo. Lahat, Panginoon, ng iniibig mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa Espiritu sa katotohanan, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord, for your goodness. Ikaw ang may taas, ikaw mabigyan ng papuri at pagsamba sa dakong ito, Panginoon, kasama, Panginoon, ng iyong mga anak sa lahat ng dako ng daigdig. Pupurihin ka at sasambahin pagkat ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang naghahari, Panginoon. Salamat. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat na may papupuri at pagsamba sa iyong tanging pangalan sa aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Palakpakan po natin ang nakilang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship and bless the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your Lord.
You give his sins away. It's like Job. He did not blame you, O Lord, O God, but he praised you and worshiped you, Lord. Give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Yes, Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your Lord. Blessed be your name, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Your glorious name, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, oh God. Amen. Hallelujah. Unspeakable joy, Panginoon. The worship and the glory. Let's continue in the presence of the Lord.
ating Panginoon ay patuloy na nag-iimbita sa atin. Ngayong bagong taon, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa nagdaan na taon. Naranasan natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan. Naranasan natin kung papaano siya kumilos sa atin sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng kalusugan at sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kalakasan at ng kahinaan, siya ay naririyan. Sa panahon na tayo ay may katiyakan at sa panahon na wala tayong katiyakan, siya ay naririyan at kailanman hindi tayo pinabayaan. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Simulan natin ang taon na ito sa pamagitan ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon at ang ating mga tinig. Purihin natin siya, pasalamatan natin siya, sabihin ng ating mga labi ang mga pagpapasalamat natin sa Panginoon. Sapagkat ito ang araw na ginawa niya. Unang araw ng isang taon, napakainam na simulan natin na pasalamatan ng Panginoon. Wika nga ng isang pastor na kilalang-kilala natin, simulan nating pasalamatan ang Panginoon sa umaga at matatapos ito na pinupuri natin ang kanyang banal na pangalan. Tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo ay manalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon sa umaga na ito. Panginoon, naririnig mo ang mga pagpapasalamat ng iyong mga anak. Ito ay nagpapahayag lamang ng iyong kadakilaan. Dinadakila ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Tinataas namin ang iyong banal na pangalan. Ang taon na ito ay sisimulan namin sa pagpupuri sa iyo, pagdakila sa iyo at makikita lagi namin, titignan lagi namin kung paano ka nagiging tapat sa amin. At ikaw ay aktibong kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, pinatutunayan mo lamang na ikaw ay hindi nagpapabaya sa buhay ng iyong mga anak. Nananatili kang tapat at patuloy na ginaganap mo ang iyong dakilang plano sa buhay ng bawat isa sa amin. May mga pagkakataon na hindi namin maunawaan ang iyong kaparaanan. Subalit sa mga panahon na iyon, dalangin namin na tulungan mo kami sa mga panahon na hindi namin maunawaan at makita, Panginoon. Ang mga nais namin, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami na hayaan ang iyong kamay ang siyang kumilos sa aming mga buhay at turuan mo kami na hayaan ka na hubugin kami patungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Panginoon, dinadalangin po namin sa pagkakataon na ito, sa panahon na kami ay naghihina, inihiling namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kalakasan. Sa panahon ng kalungkutan, ang banal na Espiritu
ang magdulot sa amin ng kagalakan. Because the joy of the Lord is our strength. Panginoon, pinupuri ka namin. Sa panahon, Panginoon, nang kami, Panginoon, ay kinukulang, pangahawakan namin ang iyong mga salita na ikaw ang aming Diyos na will provide all our needs according to your riches and your glory. Sa mga panahon na wala kaming katiyakan at hindi namin makita na para bang nawawalan kami ng pag-asa, ikaw ang aming pag-asa dahil sinabi mo, for I know the plans I have for you. Plans to give you hope and to prosper you and to give you a bright future. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, dalangin din po namin, O God, na sa mga panahon na tila ba kami ay nagdadoubt sa iyo. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo, to trust in you with all our hearts, with all our strength, and acknowledge you, O God, na patuloy na kumikilos sa aming buhay. Tulungan mo kami huwag umasa sa sarili naming kakayanan, kundi sa iyo lamang kami magtiwala sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, hindi matatapos ang buong araw at maging ang napakaraming oras para bilangin namin ang pagpapasalamat namin sa iyo, ang mga kagandahang ginawa mo sa amin sa nagdaan na isang taon ng 2024 at ngayong 2025. Naniniwala kami sa iyong mga salita na sinabi mo na siksik, liglig at nag-uumapaw ng mga pagpapala ang ibubuhos mo sa iyong mga anak. At pinangahawakan din po namin, Panginoon, that we are more than conquerors. Mapagtatagumpayan namin anuman ang mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Lord, you are our healer. By your wounds, we are healed. Ikaw ang aming ang aming dakilang doktor na magpapagaling sa aming mga karamdaman. Anumang mga karamdaman ito, spiritual man, physical man, ikaw ang aming healer. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, pinasasalamatan din namin kayo sapagkat pinagkalooban mo kami ng pamilya. Dinadalangin namin kung mayroon pa sa aming pamilya na hindi nakakakilala sa iyo, we pray for their salvation dahil pinangahawakan namin ang iyong mga salita. If we will believe, ang aming buong pamilya ay makakakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Panginoon, pinapanalangin din namin ng may pagpapasalamat ang aming mga anak, ang aming mga may bahay, ang aming asawa, at ganoon din, Panginoon, ang mga kamag-anak namin. We pray for their salvation. We even praise you, O God, sa trabaho na ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat po. Dahil ginagawa mo kami mabuting katiwala ng mga bagay na ito. We pray that you will bless, O God, ang mga pinagtatrabahuhan ng iyong mga anak. We pray, O God, that you will prosper, O God, the company, the institution, kung saan nagwo-work ang iyong mga anak, at dalangin ko na gawin mong daluyan ng pagpapala sa workplace ang bawat mga anak mo, Panginoon. And even we thank you sa community na kung saan kami kabilang. We thank you, O God, sa mga kapitbahay namin. We pray, O God, sa mga community na ito. Dalangin namin na ang mga kapitbahay namin ay makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Lord, naririto kami. Send us. Send us, O Lord. Ipadala mo kami. Dalangin po namin na makita pa lamang po kami ng mga tao makakasalamuhan namin sa buong isang taon na ito. They will recognize you, your divine presence sa aming mga buhay. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita that we are the temple of the Holy Spirit at siya ang marirecognize sa amin. Hindi ang aming mga kahinaan, hindi ang aming mga pagkukulang, kundi ikaw ang makikita sa aming mga buhay. Lord,
We declare, Panginoon, ang mensahe mo sa aming buhay na maging tagapagpahayag ng kabanalan sa taon na ito, Panginoon. And we claim it that through us, people will experience, O God, ang kabanalan na ipinagkakaloob mo at ang kapangyarihan nito sa pamagitan ng banal na Espiritu. Lord, here we are. We commit our lives to you and we surrender our lives to you. Sa buong 2025, here we are. Send us as heralds of holiness, mga tagapagpahayag ng kabanalan. Panginoon, thank you dahil nag-uumapaw ang biyaya mo sa amin at hindi ka kailanman nagkulang. Pinupuri ka namin. Kami ay may kagalakan na haharapin ang 2025 sapagkat ikaw ang kasama namin. You will never leave us nor forsake us. Ang kailangan lang namin is to be strong and courageous and not be terrified sapagkat ikaw ang kasama namin. Thank you, Panginoon, sa banal na Espiritu na nag-e-empower sa amin. Salamat sa dugo ni Jesus na bumabalot sa amin. Salamat sa mga anghel mo na nagbabantay sa amin. Pinupuri ka namin. Bless the works of our hands and guide every step of our feet, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal. Ito po ang dalangin namin. Patuloy na ikaw ang mabigyan ng kaluwalhati sa aming buhay. In Jesus' name. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 16 hanggang 17. Mateo 10, verse 16 to 17. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas, at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y tatakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. Amen. Purihin ang Panginoon at mapagpalang bagong taon sa bawat isa. Batiin naman natin yung mga katabi natin ng mapagpalang bagong taon o manigong bagong taon. Yan.
Napuyat ba kayo nung nakaraan na New Year? Hindi. At sino po ang nabingi sa ingay ng New Year? Nag-enjoy ba tayo nitong nagdaan na Christmas season? Ngayon ay January na. At napansin ko, nagtabaan ng marami. Hindi na magkasya ang mga damit dahil sa dami ng mga dinaluhan. Subalit salamat sa Panginoon dahil meron tayong mga naranasang kasiyahan ng mga nakaraang mga linggo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. At bagamat meron tayong kalungkutan dahil merong ilan ng mga kapatiran, hindi lamang sa atin na dito sa Nazarene, kundi marami rin yung mga pumano nitong mga nagdaan ng mga araw ay nakita natin ang kadakilaan ng Panginoon. Isa na dito ang ating isa sa mga missionary, local missionary na pumanaw, si Ka.Efren Tandog. Siya ay ating kabilang dito sa AFCN, subalit pinili niya na maging manggagawa doon sa Glorious Church of the Nazarene hanggang siya ay kunin ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, napakagandang halimbawa para sa atin na hanggang huling bahagi ng buhay nananatiling tapat sa Panginoon. Ngayon po ay bagong taon na. At sino po ang may mga New Year's resolution? Meron ba? Alam ko po, meron tayong lahat. Naniniwala ako, nung December pa lang o November pa lang, meron na tayong sinasabi, pagdating ng January 1, ganito na ang gagawin ko. Meron ba? Alam ko po, meron na yung iba dyan, ang New Year's resolution ay magpapapayat ako. Pagdating ng December 2025, mas lalong lumaki. Diba? Marami, iba't iba ang mga resolution na sinasabi natin, mga commitments natin. Kaya nga, alam nyo, napakaganda na simulan natin ang taon na ito, napag-usapan natin ang tungkol sa bagay po na ito. At ito po yung, sino ba tayo? Ano ba ang gampanin natin sa buhay? Yung binasa sa ating kanina ay isang napakagandang talata, ngunit bago po ako magpatuloy, magkaroon muna tayo ng ating mga ilang mga paalala. Sa darating na Sabado po ay District Assembly. Ibig sabihin, ito po yung taunang pagtitipon ng lahat ng simbahan. Alam niyo po ba na meron na po tayong 96 churches dito po sa Metro Manila? Ang 56 po dito, o 54 or 56, ay dito po sa Rizal. At the rest po ay sa Metro Manila area. At kaya po, lahat po ng mga delegates, babasahin ko na lang po yung mga pangalan para po alam po ninyo. At simulan din po natin ipanalangin yung mga magiging delegates po natin sa District Assembly ngayong darating na January 11. Nagaganapin po sa APNTS. Ito po yung mga sumusunod na mga delegates. Ang pastoral team po, ako po, si Pastora Sen, si Pastor Billy, si Pastora Erica, at ang mga essential presidents po natin, si Sister Mara, Sister Nisa, at Brother Robbie. At ang mga delegates po natin ay sina Sister Grace, wala po siya kaya tayo po ay magkakaroon ng alternate para sa kanya. Sister SP, Sister Christy, Brother Miko, Brother Don, Sister Pamela na siyang Layman of the Year po natin para sa taon na ito o sa nagdaang taon. At yung pong mga alternates ay yung pong mga kabahagi ng church board. Yung po yung napagkasunduan po natin nung nakaraan. Kaya ito po ay paalala po para sa atin sa January 11, sa darating na Sabado, ay District Assembly na po natin. At pinapaalala ko rin po sa lahat po ng mga nagtapos ng Discovering Our Christian Family noong 2023 at 2024 at maging sa lahat ng mga kapatiran, open po ito sa lahat, magkakaroon po tayo ng Discovering Our Christian Maturity Class. Ang layunin po nito ay malaman po natin kung papaano tayo lalago sa ating pananampalataya. Ito po ang magsisilbing gabay sa atin. Paano ba tayo magkakaroon ng spiritual discipline? Paano natin madidisiplina yung sarili natin patungo sa paglago sa pananampalataya?
At sisimulan po ito sa darating na linggo at magpapatuloy sa January 19. Then, magre-resume po uli ito sa February 2 at magtatapos sa February 9. At kung kayo po ay interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin o sino mang mga member ng sa mga pastor po natin dito po sa AFCN. So mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng Bible Declaration. Kung hawak niyo po ang inyong mga Biblia at ang inyong mga Bible apps, panatilihin niyo lang pong bukas doon sa Mateo 10, 16 hanggang 17, tayo po ay magkaroon ng Bible Declaration. Begin. Ang salita ng Diyos ay tanglaw na ating patnubay, sa landas nating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay kanyang kinasihan at kapaki-pakinabang, nagtuturo sa atin ng katotohanan, sumasaway sa ating mga kamalian, nagtutuwid sa ating mga likong gawain, nagsasanay sa atin tungo sa matuwid na pamumuhay, upang tayo'y maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Tayo po ay manalangin. Niluluwalhati namin at pinasasalamatan kayo, aming Diyos at aming Ama, sa iyong kagandahang loob. Salamat sa pribilehiyo na naaawitan ka namin. Salamat sa pribilehiyo na nakakatawag kami sa iyo sa pananalangin. Salamat sa pribilehiyo na kami ay nakakadalo ng malahaya sa pananambahan kasama ng iba pang mga kapatiran. Ang lahat ng ito ay biyaya mo at kagandahang loob mo. At salamat din dahil malaya naming mapapakinggan at tatanggapin ang iyong mga salita. Sa ibang mga lugar sa mundong ito ay pinagbabawal ang kapahayagan ng iyong mga salita. Subalit salamat po dahil sa bansang ito ay malaya naming natatanggap ang iyong mga salita. Malaya naming nababasa ang iyong mga salita. Dalangin po namin na sa umagang ito ay katigan mo kami na ang mga salita mo ay hindi lamang marinig ng aming mga tainga, kundi ito, Panginoon, ay matanim sa aming mga puso at magsilbi naming kalakasan habang kami ay naghihintay sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Patnubayan niyo po kami. Buksan mo ang aming espiritual na mata at espiritual na tainga upang makita namin ang iyong banal na kalooban sa mensaheng tatanggapin namin. Panginoon, katulad ng awitin namin, here we are, send us. Ngayong umaga ang panalangin namin sa pagtanggap ng iyong kapahayagan. Here we are, Lord. We are listening and we are ready to follow you. Maraming salamat po. Patnubayan niyo rin po ako na iyong abang lingkod na magpapahayag ng iyong salita. Itago niyo po ako sa inyong malabay na pakpak. Hindi ang aking kahinaan, kundi ang kaluwalhatian mo ang siyang mahayag. Ito po ang dalangin namin in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan muli natin ang ating Panginoon sa umaga na ito? Salamat po dahil pinili niyo na simulan ang isang taon sa pamagitan ng pagdalo sa mga pananambahan. At dalangin ko po na sa buong isang taon ay magkasama-sama po tayo bawat linggo at gawin nating prioridad ang pagtitipon kasama ng mga kapatiran sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At tayo ay nagiging kalakasan ng bawat isa. Pwede ba pasalamatan natin yung mga katabi natin at sabihin natin, salamat sa Panginoon, kasama kita ngayong umaga. Amen. Natutuwa ba talaga kayo dahil kasama nyo, katabi nyo ngayong umaga? Amen. Alam ko po na puno tayo ng kagalakan. Alam nyo po, katulad na nabanggit ko, punong-puno tayo ng kasiyahan nung nagdaan ng mga linggo. Subalit sa kasiyahan na iyon, pagka narating na po natin yung rurok, nakakaranas naman tayo ng kalungkutan. Yan po yung napakahalagang dapat natin maunawaan.
At sa mga panahon na ito, tayo ay nasa harap na naman ng panibagong pakikibaka o labanan sa taon 2025. Ang katotohanan, hindi po natin alam kung ano mangyayari sa atin sa 2025. Between now, January, ano ngayon? 5 and December 31, meron pa tayong 360 days bago ang 2026. Kaunti na lang pala, 360 days na lang. 2026 na. Ngayon 2025, ang ilang bagay na hindi natin maiiwasan ay madagdagan ang edad natin. Sino po dito ang madadagdagan ng edad ngayon 2025? Sino po yung hindi madadagdagan ng edad? Wag naman. Sabi nila, wag naman, hindi madagdagan ng edad. Madagdagan ang edad natin. Di ba, yun ang panalangin natin na tayo ay patuloy na mabuhay at magawa natin kung ano ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngunit, tayo bilang mga mananampalataya ay merong layunin bakit tayo nabubuhay pa. Ito po yung palagi kong sinasabi kapag ako po ay nangangaral sa mga patay. Actually, hindi ako nangangaral para dun sa patay, sa namatay, kundi para dun sa nabubuhay pa, na palagi yung sinasabi na tayo ay naririto pa, nabubuhay pa, nauna na yung mahal natin sa buhay, tayo ay naririto pa kasi meron pang plano ang Diyos sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo na may plano ang Diyos sa buhay nyo? Amen? Naniniwala ba tayo na maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin? Naniniwala ba tayo na ibubuhos ng Panginoon ang yung kanyang masaganang pagpapala sa ating mga buhay ngayong 2025? Amen? Alam nyo, ngayong umaga pag-uusapan po natin ang napakagandang talakayin. Ito po ay hango doon sa team natin ngayong 2025 na ano nga po uli yun? Tagapagpahayag ng kabanalan. Pag-uusapan po natin ay ang pagiging missional disciples. Yun po yung ibig sabihin po ng tagapagpahayag ng kabanalan. Ibig sabihin, hindi nananatili sa atin. Kailangan natin ipahagi sa iba. Sino po dito ang nakatanggap na ng napakagandang balita? Ano ang ginawa nyo sa magandang balita na natanggap ninyo? Sinarili nyo po ba? Anong ginawa nyo? I-share nyo sa iba yung magandang balita, tama? Ako po natutuwa tuwing ako po ay nakakapagbukas ng Facebook, hindi na madalas, pero tuwing makakapagbukas po ako, maraming mga nag-flex ng mga magagandang nangyayari sa kanila. Kung sa bagay po na iyon, nakakapag-flex ng magagandang mga congratulatory, yung mga nakagraduate, o kaya naman ay merong mga na-accomplish, hindi po mapigilan ng mga Pilipino na mag-post sa Facebook. Sino po ang palagi nagpo-post dito sa Facebook? Sino pong nagma-My Day? Ngayon, wala na. Palagi ko nakikita, kahit nga sa Messenger, nakikita ko merong yung nakalagay sa taas? Ayun, yun po, hindi ko alam yun eh. Medyo ako dun sa ngayon sa Messenger late ako pero nakikita ko po yun. Pero meron tayong mga ganun, di ba? Why we are flexing it? Why we are ina-update natin? Bakit natin pinopost? Kasi bilang mga mananampalataya, hindi sa pinagyayabang natin, kundi pinapakita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Kahit nga yung kalungkutan natin, pinopost natin, di ba? Pagka tayo ay malungkot, may nangyari, ay ipinopost pa rin natin. Pero naniniwala po ako, hindi dahil para makakuha ng simpatya o ano pa man, kundi para sabihin natin na ang Diyos ang may control anuman ang nangyayari sa ating buhay. Amen? Kaya sa umaga na ito, pupuntahan po natin ang talata. Babalikan po natin yung talata ng ating theme for this year. Babasahin ko po muli yung talata na iyon, yung matatagpuan sa Isaiah chapter 52, verse 7.
Ganito po ang sinasabi, "O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay nagahari." Naniniwala ba tayo na ang Diyos natin ang nagahari ngayon 2025 sa ating buhay? Amen? Alam niyo po, ito po ay napakaganda. Simulan natin ang taon na ito, palaging, naririnig ko lagi kay Pastora Sentano, start strong, finish stronger. Palagi yun ang napapansin ko po, tuwing nagpre-preach siya, yun lagi, pagka naimbitahan siya, yun ang palagi niyang mensahe. Start strong, finish stronger. Magsimula tayo na tayo ay malakas at tapusin natin ang taon na mas malakas tayo. Amen? Ngayon, simulan natin ang taon na maging healthy tayo at tapusin natin ang taon na healthier. Kaya pagdating ng December, iwas-iwas. Pero alam niyo po, napakaganda nun na tayo po ay merong mga bagay na kanito na pinangahawakan na ang Diyos ang may kontrol. Ano man mangyari sa atin ngayon, tandaan natin, God is in control. Pagka nakakaranas tayo ng mga hindi magagandang karanasan sa ating buhay, i-thumbs up lang natin. Ang ibig sabihin po niyan, God is in control. God is sovereign. God is sovereign. Pwede ba subukan natin? O, thumbs up lang. Anong ibig sabihin niyan? God is sovereign. Ang Diyos ang makapangyarihan. Ang Diyos ang may control. Napakaganda po. Titignan lang po natin. Tignan lang po natin. Pagka nakakaranas tayo, kumanon lang po tayo dahil napakalaking bagay. May tatlong katotohanan pong nakapaloob sa pagiging missional disciples. Yan po yung mga pag-uusapan po natin sa umaga na ito. Ang Isaiah 52 verse 7 ay nagpapaalala sa atin ng kagandahan at kahalagahan ng paghahatid ng mabuting balita. Alam niyo po sa English, ang sabi po doon, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ano daw po? Napakaganda ng mga paa. How beautiful are the feet of those who bring good news. Ang totoo po, dala-dala po natin ang mabuting balita. Nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, nasa atin na po ang mabuting balita dahil tayo na rin po ang naging mabuting balita dahil nasa sa atin si Kristo. Ang ating mga buhay ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos upang ang mga tao na nasa kadiliman ay makakilala kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Sa pagkakataon na malaman ng mga tao na tayo ay mananampalataya at nakipag-isa kay Kristo, hindi po nila babaliwalain yun. Titagnin nila ang ating mga buhay. Bagamat tayo nabubuhay ngayon sa moralism na masyadong pinapahalagahan ang mga ginagawa na panlabas, nagkakamali tayo, bumabagsak tayo, subalit lagi natin tandaan na ang Diyos ay sumasa atin at hindi tayo pababayaan. Muli tayong makakabangon. Muli tayo ay patuloy na nire-restore ng ating Panginoon. Samantalang sa Mateo chapter 10 verse 16 ay humihimok sa atin na magkaroon ng karunungan o katalinuhan at maamo na puso habang hinaharap natin ang mahirap na mga sitwasyon sa ating buhay. May mga tao po na sinasabi na lamang na ito na ang nais ng Panginoon kaya wala na akong magagawa. Alam niyo po yun, yung kaisipan po ng mga taga Latin America, ito po yung worldview ng Latin America. Kaya sera, whatever will be, will be. Ito na ang aking guhit sa aking palad.
kaya wala akong magagawa. Pero hindi po totoo yun. Ang nais ng Diyos sa atin, maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Naniniwala ba tayo doon? Na tayo ay pagkakalooban ng Diyos ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya naman sa umagang ito ay sama-sama natin, sama-sama tayo na pag-aralan at hayaan na gabayan tayo ng mga talata na ito upang matuklasan natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon na magsimba lamang pagkatapos na uuwi. Kundi, ang totoo po, ang pagiging Kristiyano ay nagaganap paglabas po natin dito sa bahay-sambahan na ito. 24/7 ang pagiging Kristiyano. Kapag tayo nasa tahanan, doon po nagmamanifest ang pagiging mananampalataya natin. Kapag tayo ay nasa trabaho natin, doon nagmamanifest ang pagiging mananampalataya natin. Kung tayo ay nasa paaralan, kahit saan man tayo pumunta, doon po nagmamanifest ang ating pananampalataya, ang pagiging disipulo ni Kristo. Una pong bagay ay ang kagandahan ng mensahe. Sabi doon, o kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay naghahari. Meron pong isang napakahalagang talata. Meron pong tayong dito May notes po tayo. Pwede po kayong magsagot at maglagay ng insight po ninyo at sisikapin ko po tuwing ako po ay makapagsasalita makapaglagay ng sermon notes dito po sa ating program para po maiuwi po ninyo at para mabalikan-balikan po ninyo kung ano po yung mensahe natin tuwing araw ng linggo o tuwing ako po ay mabibigyan ng pagkakataon at ganoon din po sisikapin po namin pastoral team na talagang mailagay yung sermon notes para po madadala po natin pag uwi po natin at hindi po natin makalimutan. Yung una po ay ang kagandahan ng mensahe. Gaano ba kaganda? Bakit pa tinawag na maganda ang mensahe? Pagka mabuti, alam niyo po yung dati po sa 1950s po at yung mga nauna pa, sa malalim na salitang Tagalog, hindi po sinasabi ang lalaki ay gwapo. Ano pong ginagamit na salita? Magandang lalaki. Sino po nakaabot doon? Napapanood ko lang po yun doon sa mga pelikula na luma na magandang lalaki. Tignan mo yung katabi mo, magandang lalaki ba yan? Nag-ayos na yung mga lalaki. Diba? Alam niyo po, kaya po, maganda ang mensahe kasi ito ay mabuti. Meron din pong mga term na ginagamit na kapag gumagawa ng mabuti, ay sinasabi natin maganda ang kanyang ginagawa. Tama po ba ako doon? Pagka mabuti yung ginagawa, alimbawa sa bahay, ay naging napakaganda yung pagkakagawa, napakabuti naman. Ang buti naman ng pagkakagawa, napakaganda ng pagkakagawa. Alam nyo, ito po yung makikita po natin dito, ang mabuting balita ay magandang mensahe. Ito po yung mensahe na meron po tayo. Sa pagiging tagapagpahayag ng kabanalo o pagiging disipulo po natin, nagiging disipulo po tayo dahil tayo po ay mayroong mensahe. Ang pahayag na ito ay nagdiriwang sa pagdating ng isang mensahero na nagdadala ng balita ng kapayapaan. Tatlo po yung dulot po nitong magandang balita na ito. Una, kapayapaan. Pangalawa, kaligtasan. Pangatlo, paghahari ng Diyos. Ulitin ko po. Tatlo po ang nakapaloob sa mabuting balita. Kapayapaan. Kapag tinanggap po natin ang mabuting balita, tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan. Kapag tinanggap po natin ang mabuting balita, tayo ay naliligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Napapalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Pangatlo,
Tayo ay pinagaharian ng Diyos. Tayo ay nagiging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 6:33, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos, seek first the kingdom of God and His righteousness. At ano pong sinabi doon sa dulo? Sa mga nakakatanda, sabay-sabay po tayo. And all these things shall be added unto you. Ano daw po? All these things. Hindi sinabi na ito lamang ang ibibigay, ang mararanasan mo. Ang sabi doon, kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay, kapag siya ang inuna natin sa ating buhay, ano daw, ipagkakaloob niya ang mga bagay, ang lahat ng mga pangangailangan natin. Hindi yung mga kagustuhan natin. Nais ko po maging malinaw lang. Hindi po ibinibigay ng Diyos kung ano ang gusto natin. Ang ibinibigay ng Diyos ay yung kailangan natin. Yung para maganap ang kanyang dakilang plano sa ating buhay. Kasi po pagka ibinigay ng Panginoon ang lahat ng gusto natin, tiyak na ikapapahamak po natin. Mga magulang na naririto, ang lahat ba ng gusto ng iyong mga anak ay binibigay nyo? Ibinibigay nyo ba? Tayo po naging bata. Ako po maraming gusto lagi. Ang dami kong gusto na magkaroon ako ng bata ako, pero hindi ibinibigay sa akin. Na-realize ko po at naunawaan ko po ito ng gusto nung ako po ay nagkaanak kasi ang lagi nating iniisip ay sa ikabubuti ng ating anak. Tama. Hindi po tayo magbibigay sa ating anak ng ikasasama nila. Ngayon po, meron nakakatakot na mga nangyayari. Kung ano ang gusto ng anak, yun ang masusunod. Dumating na po tayo sa punto na ang mga anak na ang nasusunod at hindi na ang mga magulang. Ang paliwanag ng mga magulang, para lang tumahimik, ibigay na yan. Hindi natin, walang panahon ng mga magulang para turuan ang kanilang anak na mali iyan. Hindi yan makakabuti sa iyo. Kaya po ang mga tao ngayon, kung anong magustuhan, ay gagawin po. At ito po, para po sa ating kaalaman at para po tayo ay lubos na magkaroon ng kamalayan. Sinabi po sa salita ng Panginoon, sa huling kapanahunan, ang mga kagustuhan ng tao ang kanilang susundin at hindi ang nais ng Diyos. At nakikita po natin sa ating lipunan, nakikita po natin kung saan man tayo naroroon, na ito po ang nangyayari. Tama po ba ako? Mga magulang na naririto, simulan po natin ang taon na ito na matuto tayong sabihan ng ating anak kapag alam natin na hindi makakabuti sa kanya, huwag nating sabihin, huwag tayong mag-alinlangan na sabihin natin na hindi yan makakabuti sa iyo. Huwag mo lang sabihin no. Mahilig lang tayo, no. Sabihin natin, paliwanag natin, bakit hindi makakabuti sa kanya. Mga kabataang magulang na naririto, huwag niyong gamitin ang mga gadgets bilang pantahimik sa inyong mga anak. Huwag niyong gamitin ang mga gadgets para lamang sila ay hindi makapang-abala. Mapapansin po natin kahit po tayo may mga edad na, imbis na mag-usap-usap tayo, mga naka-gadgets pa tayo. Kaharap mo na, nagme-messenger pa. Mag-usap po tayo. We are living in a high
napakataas na communication ng ating kapanahunan, subalit we are living sa miscommunicated era. Hindi magkauna-unawaan. Mga kapatid, ang kagandahang loob, ang kagandahan ng mensahe na ito ay hindi nakasalalay sa pisikal na anyo ng mga mensahero, kundi sa makapangyarihang mensaheng ating dinadala. Tagapagdala lamang po tayo. Hindi po tayo ang magaling. Hindi po tayo nag-iiwan ng legacy. Mga kapatid, ito po ang nais kong sabihin sa simula ng taon na ito. Huwag niyong isipin kung anong legacy ang iiwan niyo. Ulitin ko po. Huwag niyong isipin kung anong legacy ang iiwan ninyo kasi wala naman tayong legacyng iiwanan. Ang iiwanan natin ay yapak ng ating pananampalataya. Amen. Ako po ay may ikinalulungkot dahil may mga simbahan ngayon na parabang sila na. May mga simbahan, ito po, wag po nating ilagay sa ating sarili. Sa kabila ng maraming ginawa ng Diyos sa atin bilang lokal na simbahan, dito po sa Lukay. Wag nating isipin yung mga accomplishment na sasabihin natin may legacy tayo. Hindi. Ang yapak ng pananampalataya ng bawat isa sa atin, ang tanging iiwan natin si Kristo. Hindi kung ano ang accomplish natin bilang komunidad ng mananampalataya. Na tuwing maaalala tayo o maaalala sa atin ay si Kristo, hindi ang kung anumang mga ginawa natin. We are not here to create legacy. We are here to proclaim the gospel of salvation para sa ikaliligtas ng mga tao. Amen! Mga kapatid, merong reflection dito na merong bagay na dapat tayong maunawaan dito no, na nakalagay po. Ang mabuting balita na ating pinapahayag ay hindi lamang mga salita. Ito ay kapahayagan ng katagumpayan ng Diyos laban saan? Sa kasalanan at kamatayan. Ang panunumbalik ng kapayapaan at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Tanggapin po natin na we are the message. We have the message. Tayo ang tagapagdala ng mensahe ng mabuting balita. At dalhin natin to kahit saan. Kaya nga sabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. We are siya ang pinakang ilaw at tayo ay kumukuha ng liwanag sa Kanya. At ginawa po natin to noong nakaraang candlelight po natin. Dalhin po natin ang mensahe na ito. Magkaroon tayo ng maikli na reflection. Paano ko na ipapakita ang kagandahan ng mabuting balita sa aking pang-araw-araw na buhay? Bigyan ko po kayo ng ilang sandali to reflect. Paano ko na ipapakita ang kagandahan ng mabuting balita sa aking pang-araw-araw na buhay? Sige po, tayo po ay mag-reflect. Panumandali. Ang pangalawang bagay po, hindi lamang maganda ang mensahe, kundi may mensahe na tayo. Ang mensahe na ito ay hindi dapat nananatili lamang sa atin, kundi meron pong hamon ng misyon. Na makikita po natin sa Matthew chapter 10, verse 16 na binasa sa atin kanina. Babasahin ko po muli. Sabi po dito, tignan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng asong gubat, kaya't maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Ano daw po kapag tayo po ay meron ng mabuting balita,
hindi lamang ito mananatili sa atin, kundi tayo ay, sabi doon, isinusugo sa gitna ng mga asong gubat. Ito po ay napaka-symbolic. Inihalin tulad po tayo sa mga tupa. Ang mga tupa po ay mahihina. Ang mga tupa po ay malabo ang mata. Ang tupa po ay hindi kayang depensahan ang sarili. Ngunit ang sanlibutan, ang mga asong gubat o ang mga makasalanan, pwede nilang gawin ang lahat ng magustuhan nila. Pwede nilang wasakin kung sino ang nais nilang wasakin, parang asong gubat. Yun po ang katangian na namubuhay sa kasalanan. Asong gubat. Naghahanap ng masisila. Naghahanap ng wawasakin. Alam niyo po ang katotohanan, ang sanlibutan sa pangunguna ng ating kalaban, si Satanas, ang nais niya ay wasakin tayo. Yun ang sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Juan. Para tayo ay pagnakawan, para tayo ay patayin, at para tayo ay wasakin. Subalit sinabi ng ating Panginoon na ako ay naparito para kayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Binalaan ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa mga pagkakataon na ito, at ito rin ang babala niya sa atin. Ang imahe na ito ay nagpapakita ng kahinaan ng mensahero na hindi natin kaya na ibahagi ang mabuting balita, kaya kailangan natin ng presensya at kapangyarihan ng gagaling sa ating Panginoon. At binalaan din tayo magiging napakapanganib ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Hindi po kampante ang pagiging Kristiyano. Pag itatago po natin ang ating pananampalataya, napakadaling maging kampante. Magiging kampante po tayo. At magiging napaka-smooth ng lahat. Pero sa pagkakataong ipahayag natin ang ating pananampalataya, malaman ng mga tao na tayo'y mananampalataya, babantayan po ang bawat kilos natin. At merong mga pagkakataon tayo ay ibubuli, pipiliin nila na i-promote ang iba kaysa sa atin. Dahil yun po ang nais ng kalaban para sa atin, na panghinaan tayo ng loob. Huwag po nating itago ang ating pananampalataya. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Nagbigay si Jesus ng kaparaanan. Maging matalino tulad ng mga ahas. At tayo ay maging maamo tulad ng mga kalapate. Dalawang bagay po. Karunungan tulad ng ahas o pagiging matalino katulad ng ahas. Maging maingat tayo sa kung paano at kailan magbabahagi ng mensahe. Unawain natin ang konteksto o kalagayan at asahan natin ang mga hamon. Ang isang ahas po, ang katangian ng ahas, siya po ay matalino. Pinag-aaralan niya ang lahat ng kanyang sisilain. Hindi siya basta sisila. Titignan niya kung ano ang kapaligiran. Titignan niya kung ano ang kalagayan ng kanyang sisilain. Hindi basta siya susugod. Nagiging matalino siya. Bilang tagapagdala ng mabuting balita, maging matalino po tayo. Sa tamang pagkakataon, ay saka ibahagi natin ito. Maging panalangin lagi natin ito. Na maibahagi natin ang salita ng Panginoon ng may katalinuhan. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang banal na Espiritu ang magsasalita para sa inyo. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Ang pagiging maamo tulad ng kalapati ay ang pagpapanatili ng kadalisayan ng ating mga puso, tamang intensyon.
malinis na intensyon at manatiling tapat sa mensahe ng mabuting balita ng walang kompromiso kahit sa gitna ng mga lumalaban o sumasalungat laban sa atin. Ang mundong ito ay hindi po tumatanggap at laging tumatanggi sa mabuting balita. Kaya naman may mga pagkakataon ay tayo rin ay hindi na rin nagbabahagi dahil ayaw natin mapahiya. Subalit, ipanalangin po natin. Manalangin tayo lagi na maging receptive ang mga tao. At katulad ng sinabi ko ng mga nakaraan, ngayon po ay panahon ng receptivity ng mga tao. Ang pinakamagandang paraan, bukod sa pagbabahagi sa pamagitan ng bibigay ang ating mga buhay, maging maamo tayo tulad ng mga kalapati. Pag nakita nila sa atin ito, na tayo ay hindi nagkokompromiso sa paraan ng sanlibutan, sasabihin nila na tunay na ito ay anak ng Diyos at may takot sa Diyos. Tunay na ito ay kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Mahirap po ang hindi kompromiso, subalit napakalaking testimony po iyon. Sa mga magre-renew ng kung ano-ano pa ma'am, mga business permit, everything, wag po tayong magkompromiso. Wag po tayong magpadala sa mga lagay-lagay. Dahil nawawala ang ating testimony at nasisira ito. Sabihin ko sa inyo, magiging napakahirap. Merong isang kapatiran na nag-share sa akin nung siya ay kumukuha ng lisensya na alam niyang pumasa siya sa exam para maging isang lehitimong driver. Subalit sa una niyang exam, pinag-aralan niya, nag-review siya ng gusto, subalit nagtaka pa rin siya, bumagsak pa rin siya. Hindi siya pumunta doon para sabihin na, ipasa mo na lang ako, ito ang pera. Hindi po, bumalik po siya doon, nag-exam uli. Pangalawang exam niya, bagsak pa rin siya. Sabi niya, na-review ko na lahat. Naalala ko yung mga tanong, ni-review ko, bakit ako bumabagsak? Yung pangatlong pagkakataon, nilapitan na siya, gusto mo na ba talaga makapasa? Madali lang yan. Meron ka lang 500, pasado ka na. Pero sabi niya, hindi, kukuha ako ng exam. Kumuha siya ng exam. Yung pangatlo, isa na lang, bumagsak pa rin siya. Parang sinasadya na siya ay bumagsak. Yung pang-apat, sabi niya, hindi ka papasa. Kita mo na, pang-ilang kuha mo na to, pang-apat mo na to, pagka nagkataon, yung tatlo, bumagsak ka. Sabi ko sa iyo, 500 lang, papasa ka na. 500 lang, pasado ka na. Sabi niya, hindi. Naniniwala ako, natutulungan ako ng Diyos. At alam ko kung ano ang tama. Alam niyo po, umabot sa pang-anim na exam. Siguro na ano na yung tao, yung fixer, sabi ng fixer, hindi ko kaya to. Matindi pananampalataya nito sa Diyos. Ipasa na natin yan. Pasado naman po siya. Pero hindi siya ipinapasa dahil gusto ng mga tao na, gusto ng fixer na lagay. Simpleng mga bagay, pero nakokompromiso ang mensahe na nasa sa atin. Maging maamo tayo tulad ng kalapati. Maging matalino tayo katulad ng serpiento o ng ahas. Mga kapatid, si Pablo ay ganito ang ginawa sa Athens. Nang siya ay nangangaral doon, nakakita siya ng isang lugar na kung saan may nakalagay na sa dambana
para sa hindi nakikilalang Diyos at ginamit niya yon na paraan upang mapahayag si Jesus sa kanila. At maraming mga tao sa Athens ang nakakilala sa Panginoon. Hindi nagkompromiso si Pablo para gumamit ng kung sino-sinong mga deity at ilipat sa pangalan ng Diyos. Hindi niya ginamit si Zeus na ama at yung anak naman ay maaring si Hercules o kung sino pa man na naging anak ni Zeus at siya ang naging tagapagligtas. Nagkatawan tao. Hindi niya ginamit yun. Ginamit niya sa hindi nakikilalang Diyos. Let us not compromise. Ang refleksyon natin sa umaga na ito para sa bagay na ito sa hamon ng misyon ay anong mga hakbang ang maaari kong gawin upang lumago sa karunungan at manatiling maamo habang nakikibahagi sa misyon. Habang ako ay humahayo, saan man tayo pumupunta, sa mga bagay na hindi ako magkokompromiso. Sa mga bagay ako nagkokompromiso ngayon at titigilan ko na magkompromiso. Pangatlo, napakahalaga. Ang commitment ng mensahero. Ginamit ko po itong English term dahil yung palaging ginagamit dito ang pangako ng mensahero, ang ginamit ko po ay yung English dahil mas nakikita ko po na mas maganda po at mas aakma ang commitment ng mensahero. Binigyan din ni Isaias. Makikita po natin ito doon sa 2 talata po natin sa Isaiah 52:7 at Matthew 10:16. At binigyan din dito ni Isaias ang kagalakan at kahalagahan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ito po yung makikita natin dito. Ang katanungan po para sa atin sa umaga na ito ay, may kagalakan pa ba ako sa mabuting balitang natanggap ko? Masaya pa ba ako? Gagawin po nating literal. Masaya pa ba ako sa pagiging Kristiyano ko? O nag-i-struggle na ako sa pagiging Kristiyano ko na para bang gustong ko nang bumalik sa lumang buhay ko? Ang tanong po sa atin ng Panginoon, masaya pa ba tayo bilang Kristiyano? Sino po ang masaya? Magsabi ng amen. Sino po yung medyo nalulungkot na? Namimiss ko na to. Namimiss ko na to. Oh, sana hindi na lang naging Kristiyano, namimiss ko. Pwede naman sigurong mag-compromise. Na sinubukan mo mag-compromise, wala naman palang nawala sa akin. Pwede pala. Unti-unti, hindi mo nakikita, nilalamong ka na uli ng kasalanan. Hanggang hindi mo na napapansin na wala ka na pala sa pananampalataya. Ngunit assuming ka pa rin na mananampalataya ka pa rin. Kasi naging manhid ka na. Habang binibigyan din naman ni Mateo ang pagtsatsaga sa harap ng mga hamon at mga pagsubok. Pansinin po natin yung talatang 7 dito po sa 17 dito po sa talatang binasa po natin. Sabi po doon, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga, dadaling kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagpapatuloy ko pa po. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ang bigat ano po?
Kaiinisan tayo. Dahil sumusunod tayo kay Jesus. Anong gagawin nila? Pipilitin nilang tayo magalit. Pipilitin nilang tayo gumawa ng mga mali ng mga bagay. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Uulitin ko po. Ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen? Mga kapatid, ang commitment po natin, manatiling tapat hanggang wakas. Maging matatag tayo sa ating commitment na kinikilala natin ang mabuting balita bilang isang kayamanang karapat-dapat nating ibahagi. Ang ating pamumuhay na puspos ng banal na espiritu o tinatawag din nating Christian holiness or growing in grace, paglago sa kagandahang loob ng Diyos, ang nagpapatunay sa mensahe na ating ipinahahayag. Magkaroon tayo ng kaunting reflection. Ano ang commitment na aking gagawin sa taong ito upang mamuhay bilang isang tapat na tagapagdala ng mabuting balita? Ano ang commitment na gagawin ko ngayon? Nagagawin kong commitment sa ating Panginoon. Hindi sa akin, hindi sa inyong sarili, hindi sa ibang mga tao, kundi sa Panginoon. Panginoon, ito po ang aking gagawin upang maging tapat ako na tagapagdala ng mabuting balita. Sa halip na yung mga New Year's resolution ang dalhin po natin, ito po ang gawin natin. Magkaroon po tayo ng commitment sa Panginoon. Pag uwi po natin sa bahay o ngayon pa lamang, pwede po nating isulat kung ano ang mga commitment na nais nating ibigay at sabihin sa Panginoon at hilingin natin na tulungan tayo ng Panginoon na maisagawa ito. Mga kapatid, sa umaga pong ito, 3 bagay ang itinuro sa atin bilang mga tagapagdala ng mabuting balita ng kabanalan. Una, nasa atin na ang mensahe. Panghawakan po natin ito. Pangalawa, mayroon tayong misyon sa sanlibutan. Meron tayong responsibilidad na ibahagi sa iba ang mensahe na ito. Pangatlo, mayroon tayong commitment bilang tagapaghatid ng mabuting balita. Nawa po sa isang taon na ito, ang panalangin ko po, sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin, ay marami ang makakakilala sa Panginoon. Ibubuod ko po ang mensahe na ito sa pamamagitan ng video na ito. Ang pamagat po ng video na ito ay misyonero. Kinanta ng Papuri Singers. At kung alam nyo po, yung awitin, sabayan nyo po yung awitin. Dahil ang katotohanan, ikaw at ako ay misyonero. Misyonero tayo sa ating pamilya. Misyonero tayo sa ating workplace o sa ating trabaho. Misyonero tayo sa ating komunidad. Tayo ay mga misyonero. Pwede ba natin sabihin, ako ay misyonero? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay misyonero. Hindi natin kailangan pumunta sa malayong lugar. Sige po, ready na po ba yung video? Habang iniintay po natin, ayan. Wala po yung video Pwede bang i-play yung video? Pakitulungan na lang po nung nakakaalam kung paano i-play. Habang iniintay po natin, tayo po, katulad na sinabi ko, we are missionary. Dahil meron tayong misyon. Tayo ay nasa kalagitnaan ng misyon. Okay. Yan na po.
Kung alam niyo yung kanta, pwede po nating sabayan yung awitin na ito. Sa lahat ng panig ng mundo, pinakikilala si Jesucristo bilang tagapagligtas ng tao. At kung ikaw ay kanyang lapitan at turuan ng tungkol sa kaligtasan, mapalad ka kung iyong tatanggapin. Kaligtasan kay iyong kakamtin. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa kanyang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Amen. Tayo ay mga misyonero. Bakit tayo misyonero? Tayo ang tagapagdala at tagapagpahayag ng mabuting balita ng kabanalan. Sa umagang ito, tatawagin ko po ang ilan natin mga kapatiran. Nais kong tawagin si Kuya Nestor, si Kuya Marshall, si Brother Nick, saka si Brother Romel na samahan po ako sa pag-serve ng ating banal na komunyon. Ang banal na komunyon na ito ay ang ating commitment sa Panginoon. Na tinatanggap natin that we are God's missionary. Sinesend niya tayo sa ating tahanan, sinesend niya tayo sa ating trabaho at paaralan, sinesend niya tayo sa ating community, sinesend niya tayo kung saan-saan mga lugar. Mapasakay man tayo ng mga sasakyan na pampubliko, saan man tayo mapunta, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon to be missionary sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang taon na ito ay taon ng pagmimisyon. Hindi man sa malalayong lugar, kundi mismo kung saan tayo naroroon. Tayo ay magsama-sama
sa pagtanggap ng banal na komunyon. Tayo pong lahat ay tumayo, tanggapin po natin ang banal na komunyon. Pwede po tayong lumapit habang ako po ay nagsasalita. Tanggapin po na sama-sama po tayong tumanggap ng banal na komunyon. Pwede na po tayong lumapit. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ito ay isang paalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ating ginagawa bilang eklesiya, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesus na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan, pakikipagkasundo natin sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay nagpapahayag ng pagkilala natin kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At ito rin ay mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, na tayo ay iisang katawan, na tayo ay pinag-isa sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Ito rin ay ating kapahayagan na si Jesus ay muling babalik upang tayo ay kunin at makasama siya magpakailan paman. Ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga minamahal, sama-sama po nating tanggapin ang simbolo ng katawan ni Kristo.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Mga minamahal, sama-sama po natin tanggapin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Mapagmahal na Ama at dakilang Diyos, salamat sa pribilehiyo na kami ay nakakabahagi sa banal na komunyon upang lalong pagtibayin ang aming pananampalataya na si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas, na si Jesus, ang ulo ng eklesiya at siyang nagpag-iisa sa amin. Na si Jesus ay muling babalik upang kami ay kunin at makasama mo magpakailan paman. Tulungan mo kami maging matatag hanggang wakas, katulad ng mga nauna sa amin. Maraming salamat sa biyaya na ito. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Salamat, Pastor, sa mensahe na ibinigay mo ngayong araw na to. At bilang tugon, hinihiling ko po ang lahat na ibigay natin ang ating offering, tithes and offering para sa gawain ng ating Panginoon. Okay, let's pray. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa paggabay mo sa amin at salamat sa mga tithes and offerings na to na ipinagkakaloob namin sa iyo upang lumaganap ang gawain dito sa Antipolo. Lord God, idinadalain ko sa iyo ang mga taong nagbigay at ang mga taong magbibigay pa. Hipuin mo po sila, ingatan mo at nawa, Panginoon, ang mga kanilang trabaho na pinanggagalingan ng biyayang ito, Panginoon, ay i-guide mo sila at patnubayan mo sila sa pang-araw-araw nilang gawain. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa tanging pangalan mo. Amen. Maligayang 2025 sa ating lahat.
So this is the first Sunday of 2025. So samahan niyo po ako sa announcement natin. So lahat po, kung meron po kayong mga bulletin, tignan po natin ang ating mga gawain. So, patuloy pa rin po ang ating regular weekly schedule. So, kung kayo man ay walang bulletin, meron tayong GC, nandun po lahat ng ating mga weekly schedule. So, yung lahat, yung mga kapatiran natin dito na wala pang kinabibilangan na affinity groups, pwede po kayong mamili kung anong group ang inyong pupuntahan. So, ngayong week ng January ay binabati natin ang mag-celebrate ng birthday si Troy Fernandez noong January 3 at si Baron Horsted ngayong linggo. Anniversary, wala. So we appreciate and thank you lahat yung nagbigay ng ating magagandang flower offering, si Kesha at saka si Troy Fernandez. Salamat din sa lahat ng mga nag-attend. Meron ba mga bisita tayong bagong attend? Wala. Wala. Lahat naman tayo ay regular na nandito. So, salamat sa pag-participate nyo sa ating worship celebration kay Brother Romel for preparing our worship center for today's worship celebration. So, another announcement, patuloy pa rin po nating nililikom ang ating bayanihan sa sasakyan at ang ating funds raised for this moment is 124,884.50. Konti na lang at makakapag-down na tayo sa ating sasakyan na magagamit sa misyon ng Antipolo First Church. So, ngayon din po, tinatawagan ko ang NDI Chairman para sa ating NDI Council election. Magandang umaga po. Ngayon po ay mag-e-elect po tayo ng NDI Council. So nakapagpadala po ako ng mga letter through messenger sa mga nominated na ating kapatiran. Ito po ay, nagbuo po kami ng nominating committee. Ako po, si Pam, si Rhea, si Ate Debs, at si Ate Ana Viado. So ito po yung mga nag-yes sa mga pinadalan ko po ng letter. Pa-distribute po. Sa Vice President po, yes or no, Pamela Shera. Secretary, yes or no, Hannah Del Rosario. Treasurer, yes or no, Rhea Serapion. Children's Ministry Coordinator, Ella Jane Alvaran, J.M. Shera. Isa lang po ang pipiliin. Discipleship Classes Coordinator, si Pastora Saint Abad. Adults Ministry Coordinator, Ate Pura Aro. Couples Ministry Coordinator, yes or no, Kuya Raul and Ate Sol Aro. And Continuous Lay Training Coordinator, Jason Viado. Sige po, bago po tayo bumoto, pag-pray po muna natin. Pag nakatanggap na po kayo.
Meron na po ba lahat? May papel na po? Ay, G-Boy. Mga nanay po. Wala. Jason. Yung mga nanay po, wala pa daw pong balot. Sige po, bago po tayo bumoto, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka po namin sa umagang ito, Panginoon. Lord, Ikaw po ang nagtalaga sa mga taong na ito para maging parte po ng aming NDI, Panginoon, ngayong taon. Lord, kayo po ang tumulong sa amin, kayo po ang maggabay sa amin, Panginoon, as we lead AFCN sa darating na 2025, Panginoon, sa aming discipleship ministry, Panginoon. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong bumoto. Tapos na po kayo, hilingin ko lang yung mga member ng NDI Council na tulungan si Sister Mara para kunin po yung mga balota. Yung mga ano po, current. Okay, pakibalik lang po yung mga Crayola na ating ginamit sa pagboto. Malalaman kung sino binoto nyo batay sa kulay na ginamit nyo. Lahat po ba ay... tumayo po lahat ng mga nakapagbigay na ng balota? Lahat po ng nakapagbigay na ng balota ay tumayo? Ayan. Okay, tapos na po. Nais ko rin, alam niyo po, nagagalak po ako ngayon dahil una nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa inyong pagsuporta sa amin, inyong generosity as a church, sa aking pamilya dahil after 19 years, nakauwi po kami sa Cagayan de Oro. Napakagandang experience po dahil nakapag-share doon ng kabutihan ng Panginoon. Salamat din sa church na ito dahil yung dalawa naming anak, si David at si Basti, ay nirepresent ang AFCN sa Nazarene Youth Congress na ginanap sa Malay-Balay, Bukidnon. Kundi po dahil sa inyong generosity at mga panalangin ay hindi po kami nakauwi sa Cagayan de Oro. Napakalawak ng mission po doon. Wala pong masyadong Church of the Nazarene. Kaya kung may tinatawag na mga magmi-mission doon, may mga kamag-anak kayo doon sa parte ng Mindanao, ay ipaalam nyo lang po sa akin para ma-reach out po ng ating mga kapastoran doon. Sa umagang ito, tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Sa inyong paghayo sa anihan ng ating Panginoon, gawin ninyong mga disipulong kawangis ni Kristo ang mga tao.
ang Diyos ng kapayapaan nang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamagitan ni Jesus ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo ngayon at magpakailampaman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen at amen. Tapos na po ang ating serbisyo. Meron po tayong Sunday School.